Josel, Magandang umaga, Boss Aljo. Salamat po sa pag-imbita. Hopefully, makatulong po tayo ngayong umaga. ito na nga, around 280 billion pesos nawawala ho sa atin mga Pilipino sa mga scammer. Ito po'y ulat ng Global Anti-Scam Alliance. Ano po ang inyong masasabi dyan, Sir Josel? Well, actually, partner natin yung Global Anti-Scam Alliance. Kinall out ko yan actually kasi hindi siya accurate. Okay. Dahil binasi kasi ito sa survey. Pag sinabi mong survey, quantitative kasi yung amount. So halimbawa ngayon, wala tayong total picture kung magkano talaga yung nawawala. Since 2023, hinahanap na namin yan. So dahil walang data available, kasi di nagre-report yung mga tao. So halimbawa sa CICC, 10,000 lang yung nag-report noong 2024. So hindi mo rin makuha yung accurate, pero may na-discover kami. Buti na lang, yung mga bangko, yung mga financial institution, e-wallet, kung yung mga tao hindi nagre-report sa PNP-ACG or sa 1326 ng CICC, ang una nilang ginagawa, nagre-report sila sa mga bangko at e-wallet nila. Yun yung una nilang gagawin pag na-scam. So dito, dahil regulated at mandated ng BSP, yung mga bangko at financial institutions, so kinukuha ng BSP kung magkano yung nawawala o yung sa mga biktima ng mga na-scam, yung mga customer nito, di ba? So dito si BSP naglabas ng 5.8 billion. So basically, yun yung data natin, yun yung accurate, yun yung nawawala sa scam, 5.8 billion. Kasi yung 280 billion na sinasabi ng GASA, masyado pong malaki yun. So technically, parang yun na po yung halaga ng lahat ng mga e-commerce natin. So technically hindi po talaga siya accurate. Misleading po siya. Kinorek ko na po yan at sabi ko sundan po nila yung BSP at hindi niyo po kasi pwede. So halimbawa, pwede mo kasing kunin sa survey pag qualitative. Anong ibig sabihin ng qualitative? Opo. Na-scam ka na ba? So sa kamukha yung mga ibang data nila, na-scam ka na ba? Oo. So ilang beses kang na-scam, na-encounter. So yung mga qualitative. Pag quantitative, ito po yung mga exact figures. Mako-compute mo po kasi yan basta kumpleto ka po ng datos. So yung 280 billion po, masyado pong mataas yun. Kaya next year daw, hindi na raw po nila gagawin. So nung nakausap ko si Brian Hanley, yung Director for Asia Pacific ng Global Anti-Scam Alliance. So yung totoong figures po as of now na meron na hindi pa rin kompleto 5.8 billion. Yan lang po yung nakukuha sa scam. Ngayon yung sa cyber security attack, yung mga breaches o yung mga ransomware, hindi po natin cover yon kasi cyber security na yon. Pero since na yung Global Anti-Scam nag-focus sa survey, so hindi rin po nila kino-cover yon. So magkaiba po yung datos na yon. So mas prevalent ba itong investment scams? How about itong mga ilan pang mga money schemes, shopping scams? Ano bang mas malala? Okay, naglabas kami ng top 12 scams of Christmas last week. Pero kasi itong every year nangyayari, iba lang yung priority. So halimbawa, dahil meron kang 10-10-10, 11-11, last week kakatapos lang ng Black Friday. So yung mga pinakamalala dito, ito yung mga online shopping scam. Kasi yung mga kababayan natin, hindi naman lahat siya nagsha-shopping doon sa app. So ang recommendation po ng Scamwatch Pilipinas, mag-shopping po tayo sa mga legitimate online shopping app katulad ng Shopee, Lazada, Zalora. Kasi kung hindi mo man na matanggap yung produkto mo, protektado ka dahil meron kang order receive, di ba? At kung let's say umorder ka ng 55 inches na TV at 5 inches lang yung pinadala sa'yo, pwede mo rin ireklamo yun sa DTI kasi kilala mo yung merchant. Ang problema, yung mga nagsha-shopping sa social media. Kasi sa social media, nandyan yung fake Facebook accounts, fake na products, at fake na shopping website. So yun po yung binabantayan natin kasi hindi regulated sa social media, unlike yung mga app. At mataas din po dito yung call scam, yung mga nagpapanggap na randomly, gusto mong tumaas yung credit card limit mo from 50,000, gawin nating 100,000. So dahil hindi po siya text at nakakausap nila at practice po yung ko na gumamit ng third-party telemarketer, so marami pong nabibiktima.
Kaya po ngayon, ang sinasabi natin, kapag po ang red flag dito, pag sila po yung humingi ng impormasyon sa inyo, kasi random call yan wag po tayong magbigay kahit pangalan natin. Kasi yung mga, kung let's say may promo sila, alam nila kung sino yung qualified dapat, kung sino yung makakatanggap ng credit limit. So kilala ka na nila dapat. At hindi ka dapat magbigay ng credit. At yung pinaka red flag, kapag humingi sila ng verification code, sabi niya, magpapadala ako ng 4 to 6 digit verification code. OTP na po yon. So kapag binigay niyo po yung verification code na yon, nililimas na nila yung credit card niyo habang nag-uusap po kayo. At the same time, yung investment scam naman at lab scam, ano po yan, parang sila po yung lab team. Kasi kalimitan na ino-offer ng investment scam, ito po, tatandaan niyo po to, 3, crypto, foreign exchange, dollar or euro, at gold. Yan po yung kalimitan ng investment scam. Ngayon, dahil yung mga kababayan natin, hindi naman basta-basta mag-iingat nila kakilala. Usually, mga 50,000 pataas yan So, ang ginagamit ng mga scammers ngayon, usually mga foreigners to, or nagpapanggap na nasa abroad, ito yung ginagamit nila yung lab scam. So, ginagamit nila yung mga dating app, ang target nila, 45 pataas, widowed, widower, single mom, single dad, ito yung mga anak nila, nagtatrabaho na, may sarili ng pamilya, naiiwan na silang mag-isa. So medyo malamig yung Pasko nila. Kaya po, nagbibigay kami ng babala ngayon na kapag let's say naka-encounter kayo ng foreigner na super gwapo or super ganda, at gusto kayo kaagad at humingi na ng pera kasi there's no way kayong magkikita Unlike, let's say, may namit ka sa dating app, ang una mong gawin, makipagkita ka kaagad kung totoong tao siya. Dito, hindi. May promise siya na magsasama tayo, so let's start our future together. Ganyan po yung mga linyahan dyan. So, yun po. At yung pinaka-isa pang uso, Kuya Aljo, ito yung impersonation scam. Kasi ang kadalasan dito, lagi nyo pong i-check yung Facebook nyo kasi baka na-hack na. Okay? Kasi may mga link din dyan na nakiklik natin sa Messenger na hindi natin namamalayan. Yung pala, na-hack na yung Facebook mo. At ang unang gagawin nito, magne-message ka agad kung sino yung madalas mong kausap sa Messenger. Usually, ito yung mga kapamilya mo, kaopisina mo, kaibigan mo. At ang una nilang gagawin, ganito yung linyahan. Lalo na ngayong Kapaskuhan. Kung let's say, ang tawag mo sa ate mo, ate, with T-E-H, or koy, yun, parang ikaw yung nagsasalita. Sasabihin nila, lang akong Sir Joseph, sandali lang napuputol kayo. Hello? 20,000 ka ba? Diyan kailangan ko Hello? Ayan, malinaw na po. Okay, ulitin niyo po. Yan, malinaw na po. Okay, pag T-E-H, tuloy niyo po, naputol kayo doon Okay, so yung linyahan dito, sasabihin nila, 20,000 dyan. May emergency lang akong kailangan bayaran bago mag 12 o'clock. Ibabalik ko rin mamayang 4 o'clock or mamayang 3 p.m. pag lumabas yung 13th month ko. Okay. Ayun. Ikaw naman, syempre dahil, hindi naman to umuutang, talagang emergency siguro. Actually, dahil po hindi talaga umuutang, magduda po tayo, tawagan nyo, puntahan nyo, ikaw ba talaga to? Okay. Diba? Kaya yun po yung mga nangyayari. So yan po yung mga pinaka-importante doon sa mga 12 scams of Christmas. Basta may pera nang involve na malaki, biglaan. Yung sinasabi niyo po na di naman to nangungutang dati. Yan. Yan number one. Kaya talaga pag pera na talaga pinag-usapan. Ayan na. Basta scam yung red flag lang naman sa scam, Kuya Aljo, kapag hindi mo pa nakikita, stranger, humihingi ng pera in whatever form, loan man yan, investment man yan, or tatakutin ka, di ba, kailangan mong bayaran to. At the same time, huwag kayong magkiklik ng link, yun po yung pinaka-importante. Okay. Meron ba tayo sapat na batas na kung mas-scam ka man, mahahabol mo pa rin yung scammer, mababawi yung pera na ibinigay doon sa magnanakaw? Yan. Globally po, yan po yung problema. Usually, ang sinasabi po doon sa survey na 3% na lang po yung chance na may balik yung pera. So technically, pag nawala na po yan, kaya po yung focus ng Scam Watch Pilipinas, prevention. Dahil po, let's say sa Singapore, sa Australia, ang ginagawa nila, ini-involve nila yung bangko at yung internet service provider na kapag let's say na-scam ka, obligado yung mga kumpanyang itong ibalik yung pera. Pero pinagtatalunan pa po yun at hindi rin naman po siya efficient. Kasi ang mangyayari dito, magiging lax yung mga tao, babalik naman yan ng mga bangko. Kaya kailangan sa onset pa lang,
may prevention na. Pagdating naman po sa mga batas, meron naman po tayong 2 batas na naipasa. Ito po yung Internet Transaction Law kung saan yung DTI minamandate niya na yung mga online sellers na magbigay ng registration para mabantayan nila. So yung ginagawa po nila medyo madugo kasi mga milyon po yung mga online sellers eh. Kaya lang ito lang po yung mga registered sa DTI or registered sa SEC. Pero yung mga MSMEs po, kung karinderya ka diyan o ng mga laruan at ginagamit mo lang yung social media, yun po yung medyo may gray area. Pero at least po nasimulan na. Yung pangalawang po, yung Anti-Financial Scheme Law o yung AFASA Law, kung saan criminal na yung social engineering. Dati kasi yung social engineering kasi ito yung pag-aaralan ka, bobolahin ka para magbigay ka ng impormasyon. Kaya lang ang hindi kasama doon gamitan ng mga biktima ng scam, kapag naibigay mo na yung OTP, dahil ang sinasabi ng mga bangko, pag binigay mo yung OTP sa scammer, yun na yun. Para mo nang binigay yung susi. Kaya lang ang point naman namin, binola nga hindi naman nila alam na, wala namang magbibigay ng susi ng bahay o magbibigay ng OTP kung hindi ka pinaikot-ikot. So yan po yung mga medyo issues ngayon na, pero ang kailangan po talaga natin magkaroon tayo ng national policies for scam dahil po ngayon, ang nangyayari, hindi po siya meron naman po, magagaling po yung mga law enforcement natin, yung CICC sa investigasyon, PNP-ACG, yung DOJ, kung saan under yung PAOK at yung NBI, marami po silang napapasarang mga scam hubs at marami rin pong nahuhuli yung ACG. Kaya lang, pagdating sa policy, wala po tayong central policy kasi nahahalo po yung scam sa cybersecurity at sa iba pang cybercrime at sa disinformation. So kapag pumunta ka sa Senado at sa Kongreso, kung ano lang yung gusto nilang pag-usapan, let's say fake news, pero hindi talaga na pag-uusapan yung scam mismo o yung tinatawag na fraud. So yun po yung medyo aayusin natin next year with the government. Okay. Kung may makausap tayong matino sa government. Okay. Thank you so much po, Josel De Guzman, co-convener ng Scamwatch. Good morning. Okay, Good morning. Thank you. Thank you. Si Aljo Bendijo sa DCXL News. Sa pagbabalik